Noon, ang kwento sa akin ng mga nakatanda, ang pangalan na Pansol ay nagmula sa bukal na nilagyan ng kawayan upang maging higiban. Mula dito nabuo ang komunidad ng Pansol. Doon ang mga lolo ko. Tapos kayo po dito na lang nag-ano po. Nung nag-asawa ang nanay ko, kaingin ng mga lolo ko to. Since nag-asawa nanay ko, dito sila pinatira. Kasi wala pang ganong tao to, parang lang to, kaingin lang to eh. Ang Pansol is tinatawag na Pansol proper. So, ito po yun. Oo, ito ang lugar na ito. Tapos meron silang tinatawag na Kaingin 1, Kaingin 2. Ayon kay Aling Baby, Aling Bolet at Aling Nene, mahirap daw ang pumumuhay dati dahil walang direktang kuryente at tubig ang Pansol. Punong bayan ang bayan. Sip-sip ka doon sa linya. Ang bago magsiksok na kailangan kasi hindi kayo daylight. Kasi hindi pwede wala palang LED. Mula sa tala nila, gumamit sila ng pingga upang makaigip gawa sa kawayan at lata ng mantika dati. Tuwing ikatlong linggo ng Pebrero ay nagkakaroon ng piyesta sa Pansol para sa patrong naming Nuestra Señora de Bienvenaje. Pinaniniwalaang nanggaling ang aming patron sa Antipolo. Antipolo po nag-originate daw yung patron po na yun. Malamang, kasi bumiyahe din yung nandun. Dahil karamihan sa naging unang residents ng Pansol ay mga tagalabas ng Quezon City. May mga palaro, sayaw, prosesyon, tugtugan at panatang nangyayari. Ang una na bahagi ng piyesta ay tinutuon sa pag-aalay ng bulaklak at pag-aayos sa patron. Nag-o-offer ka ng bulaklak dyan eh. Kapag naihandog na ang mga inihanda ng mamamayan, sisimula na ang prosesyon. Bago pasok yan, nagsasayawan na yan sa sasa. Ang lola pa ni Aling Nene ang nagsimula ng sayaw para sa panata. Noon ay mga matatanda ang madalas na mananayaw, ngunit sa kasalukuyan ay kahit sino pwedeng makibahagi. Ang musika ay hawik sa awiting Santa Clara. Yun ang sayaw, parang sayaw ng ubando. Nang matanong ko ano ba ang hiwaga ng sayaw na ito, naalala ni Aling Nene ang kanyang lola na na-stroke dati. Hindi na nito na igagalaw ang kaliwang braso. Ngunit hindi ito naging hadlang para magpatuloy sa pagsasayaw ang kanyang lola. Pagkalipas ng ilang taon, bumalik din ang pakiramdam ng kanyang lola sa kaliwang braso. Kaya mula noon ay naging malapit na deboto ang pamilyang Antonio ni Aling Nene. Nang si Aling Baby naman ang tinanong ko sa hiwaga ng sayaw na ito, natandaan niya ang kanyang yumaong ama. Manginginom ang kanyang ama, kaya naman inatake ito sa puso noong 63 pa lang to. Ang sabi ng mga doktor sa kanyang ama ay maaaring ikamatay nito ang susunod na magiging atake sa puso. Simula noon, nakibahagi ang kanyang tatay sa pagsasayaw. Ano po ba yung parang May paniniwala? hinihingi kang something na gusto mong ipagkaloob sa'yo ni Lord. Sa laking gulat nila, nabuhay ang kanilang ama hanggat edad na 80. O diba? Ibig sabihin, binigay sa kanya ni Lord yun eh. Samantalang ang tatay ko inatake at the age of 63 years old. Yung chapel na yan, pinagtulong-tulungan yan eh. Tanong ko lang din po, tita, yung chapel po ba dyan, matagal na po ba siya balo? Yung chapel na yan, matagal na. Kasi nung elementary, nung maliit ako, nalala ko yung chapel nasa gitna ng bukid. Pag araw na linggo, sumusundo sila talaga ng pare sa Pileo. May madre na po nung time na yun. Maraming madre, Miriam. Oh. Sa Miriam po ako madre. Maraming madre siya, Miriam. Tapos ang pare galing sa Pileo. Dati raw ay naimbita sila sa Araneta ng isang kardinal upang kilalanin ang kakaibang dami ng kanilang pamilya. Madami sa kanila ang nagkahiwalay at nagkakilala na lang ulit nang makabalik sa Pansol. Narinig ko sa mga matatanda na dati kilala ang Pansol bilang Montalban Street. Ang karamihan kasi ang unang naninirahan sa Pansol ay taga Montalban. Dahil sa matataas na talahib ng Pansol, ay nagawa nila itong taguan mula sa mga sundalong Hapon.
Isa sa nabanggit ni Aling Baby ay ang pakikibahagi ng ilang tagapansol sa isang girila na tinawag na Hunters ROTC Guerrilla. Ang bahay nila Aling Baby ay nagsilbi bilang lugar ng pagtitipon para sa girila. Ang kanyang ama at tito ni Aling Nene ay parte ng kilusang ito laban sa mga Hapon. Noon ay unti lang ang bahay sa pansol, kaya't lahat ay magkakakilala. Nagustuhan ko dito sa Paskol, friendly. Ang mga bayanihan tulad ng tulungan sa pagbuo ng kanilang kapilya o kaya naman ang pakikibahagi nila sa pag-aayos sa pista. Hindi lang kapitbahay kundi pamilya na sila. Parang magkakapatid magkakakilala lahat. Pero dito mo talagang tulong-tulong. Kasi, dito parang magkakapatid magkakakilala lahat. Nag-ibay lang din sa mga bago dito. Pero yung mga dati na, magkakakilala. Hindi sa pansol niyo. Yung pidahan namin dati doon sa may kabilang kalsada pamagit, doon sa may parang bagayog, may poste. Tapos, bali yung matras ng malaki yung matras. Tapos, nagkaroon ng mall, naayos yung pidahan namin, binilis yung lugar. Kasi nung kakaunti pa naman ang bahay dito, mga taga Montalban, mga taga San Mateo, yung mga ligid na taga rito, parang magkakapatid lang yan eh. Di naman po kayo nalulungkot na nagbago na po yung paligid. Ay, hindi. Maganda po para. Oo, maganda. Bakit po kayo nanatili dito? Bakit hanggang ngayon po di niyo po balak umalis? Kasi ang minahal ko dito, una-una, dito kami lahat namuhay. Nagkaiwalay lang kami ng mga nag-isawa na. Pero patuloy pa rin silang bumabalik sa pansol. Patuloy pa rin sila. Tsaka ang pansol, napakaganda na ngayon, hindi kasi nung araw talaga. Tahimik na ang mamamayan dito. Yung dala ng kahirapan ng buhay, kasi hindi mo na sa ibang lugar na ganun-ganun lang. Dito yung kumikita ka, kasi doon sa ibang lugar, tayo yung bahay namin yung sarili. Magbago man o manatili ang mga kwentong ito, ang pansol ay mananatiling pansol. Hanggat buhay ang mga tagatala ng istorya nito tulad nila Aling Baby, Aling Bolet at Aling Nene.